Meron pong dalawang uri ng paglilingkod. Ang tawag ko dito sa una, sakto lang. Ito yung pangkaraniwan, ordinaryo, average, mediocre. Ito yung naglilingkod ng ayaw ng masyadong responsibilidad. Ito yung pajab-jab lang. Parang preach then alis. Sing then alis. Pray then alis. Ito yung paglilingkod na ayaw ibigay ang lahat. Paglilingkod na ayaw umalis sa kanyang comfort zone. Kung anong nakasanayan, yun na. Hindi na para mag-adjust, hindi na para magbago, hindi na para mag-level up. Sakto lang. Makikisabi nga po, sakto lang. Now, merong padalawang uri ng paglilingkod, ang tawag ko naman dito, matindi. Ako na po ang nagkokoy ng word. Yung isa sakto, yung isa matindi. Ano naman to? Ito yung kakaiba? Extraordinary. Sila yung malalaki ang nagagawa para to expand the kingdom of God. Maaring si sakto lang at si matinding maglingkod, maaring pareho silang kumikilos sa kanilang gifts o kaloob. Maaring nagsimula silang pareho lang ang kanilang abilities o kakayahan. Baka nga mas gifted pa si sakto lang eh. Pero ang paglilingkod niya, ordinaryo. Ano ba, pastor, ang magpapasya kung ang paglilingkod ay magiging matindi o pangkaraniwan lang? Ano ang magpapasya? Ito po, ang magpapasya ay ang pusong pinagbuhatan nito. Ano po? Ang magpapasya ay ang pusong pinagbuhatan ng paglilingkod. 1 Kings chapter 8 verse 61. And may your hearts be fully committed to the Lord our God. Yun pala yun. And may your hearts be fully committed to the Lord our God to live by His decrees and obey His commands. Matitindi ang nagiging paglilingkod ng mga servants with the heart fully committed sa Kanya. Yan lagi ang magpapasya kung ang paglilingkod mo ay magiging sakto lang o matindi. Bakit ang level ng paggamit ng Diyos bakit ang level ng paglilingkod ay hindi ayon sa gifts o kakayahan? Malimit kong marinig depende yan sa kaloob ng Diyos Okay? Bakit? Kasi, bakit puso ang magpapasya, hindi gifts? Kasi, kapag ang puso ay fully committed kay God sa paglilingkod, si God na ang magpapalakas sa Kanya. Basahin ko sa inyo, 2 Chronicles 16 verse 9. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Ang mata ng Diyos ay talagang umiikot sa buong mundo upang palakasin ang mga tao na ang puso ay fully committed sa Kanya. This is the reason kung bakit hindi gifts. Yeah, gifts and calling are irrevocable. Baka mas gifted ka pa kaysa sa iba. Mas matindi ang pagkatawag sa iyo kaysa sa iba. Pero ang problema ito, ang pinalalakas ng Diyos ay yung ang puso ay fully committed sa Kanya. Yun ang hinahanap niya. Hindi niya hinahanap ang gifted. Baka ang church hinahanap ang gifted. O magaling kang umawit, ikaw ay sumama sa worship team. Ay magkaiba ang Diyos. Ang Diyos ang hinahanap yung puso. Yung puso na talagang wholeheartedly committed sa Kanya. At bakit hinahanap ng Diyos? Kasi para lakasin. Kung hindi fully committed kay Lord, never expect na tataas ang level ng kapangyarihang kikilos sa iyong paglilingkod. Sakto pa rin lang yan. Kung hindi ka fully committed. Ang fully committed lang ang pinalalakas pa ni God. Simple lang naman Bakit mo kailangan ma-enhance ang gifts mo? Ba't mo kailangan mag-level up ang iyong abilities kung hindi ka rin naman gaano magkukumit? What for?
What for? Ano ang uri, so ngayon, dahil narinig na ninyo, being fully committed sa Panginoon. Pag-usapan na natin. Ano ang uri ng paglilingkod ng mga taong may fully committed heart? Remember, ang title natin, A Heart Fully Committed to God. Anong uri ng paglilingkod ng mga taong ito? Number 1, lalakaran niya ang mabuting gawa na inihanda ng Diyos para sa kanya. We all know, kasimula-simulaan pa lang, may mga mabubuting gawa ng inihanda ang Diyos upang ating lakaran. Lahat tayo. Ito ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa ng mga inihanda ng Diyos. Wow! We were created in Christ Jesus para daw sa ano? Para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos. Noon pa man, may inihanda ng Diyos na mabubuting gawa sa atin. Nang una, upang siya nating lakaran, nakahanda na. Nakahanda na ang ating way of service. Nakahanda na ang ating paglilingkod. Pero kung ang puso mo hindi fully committed kay God, baka hindi mo makita yung mabuting gawang nakahanda ng Diyos upang lakaran. Hindi ka na pupunta doon sa lalakaran, hindi mo na makikita yon. Bakit? Kasi hindi naman pwedeng, Lord, sabihin mo muna ang mabubuting gawang nakahanda mo para aking lakaran at saka ako magkukumit sa iyo. Hindi naman pwede yun. Hindi naman pwedeng pupunta ka kay Lord, Lord, ano bang akin dyan? Anong mapapala ko? Masasaya ba ako dyan? Magkakajowa ba ako dyan? Babait na ba asawa ko? Mapopromote ba ako? Makakapag-abroad ba ako? Kakanegosyo ba ako? Kikita ba ako? Mababayad na ba utang ko? Kapag gana ng iyong dating kay Lord, hindi mo na malalaman ang mabubuting gawang nakahanda ng Lord sa iyo. Pag sinabi mong, Lord, pag nalaman ko at nagustuhan ko, di saka ako magkukumit. Sorry. Oo nga't may nakahandang mabubuting gawa ang Diyos para sa ating lahat. Bago pa tayo sinilang, nakaredy na yon. Sorry, walang details na sinabi ang Diyos tungkol sa mabubuting gawa na inihanda niya. Walang details. General lang, may mabuting gawang inihanda ako sa iyo. Parang ganon. Bakit? Kasi ito'y may susi. Kindly say susi. Ang susi para malaman mo ito ay a heart fully committed to Him. Kailangan may puso kang ganyan. Kailangan dumating ka sa point na pagtitiwalaan natin si Lord, paniniwalaan natin si Lord, na may mabuting gawa siyang nakahanda para sa atin. And we will walk believing that. Isusuko natin ang ating mga plano sa atin. Isusuko natin ang ating mga ambisyon. And we will walk believing na magaganap ang plano ng Diyos sa atin. Plans that will only unravel habang sumusunod tayo. Plano na nakikita mo lang habang humahakbang ka sa pagsunod. Hindi pwedeng, Lord, ipakita mo sa akin, hahakbang ako. No. Sumunod ka muna. Maaring kaunti lamang ang insight na alam mo. Basta ako'y maglilingkod ng ganito. At habang lumalakad ka, saka mo nakikita yung magandang plano ni Lord sa'yo. Meron ba dito mga kakandidato ng kapitang narito? Taas ng kamay. Aba, narito ang mga mananalo. Nasa naman ang mga kagawad? Laging magkakasama yan eh. Taas na kamay ng mga kagawad. Yan. Oh, praise God. Palakpakan natin sila sa buhay nila. SK. Meron ba ditong SK? Yan, ito yung mga, okay. Mukha kang SK. Yung nauna kanina, hindi mukhang SK eh. Ito talaga mukhang SK ito. Okay. Bukas na ang botohan, ano? Okay. Sabi nung isa, hindi na ako naboto. Bakit? Ala eh. Ang dami namang pagbibigyan din eh. Hindi ko na malaman. Ito sasabihin ko ha, ito may akin ding narinig kay Pastor Eric.
Kayo'y bumoto. Bakit? Yung ating mga bayani na matay para makaboto tayo. Tapos nung naibigay na sa atin ang kalayaan ng pagboto, hindi ka pa boboto. Ano? Kaya sige, magkita-kita tayo bukas. Saan? Okay. Balik tayo. Balik. Walang details na sinabi ang Diyos tungkol sa mabubuting gawang inihanda niya. Wala. Makikita mo lang ito kapag ikaw ay sukong-suko na sa Kanya. Ba't naman, Pastor, hindi na sabihin agad? Sabihin na kaagad. Para alam ko na. Yung mabubuting gawang inihanda ng Diyos upang aking lakaran. Alam mo, pag si Lord ang nagsabi ng mabuti, yun ang pinakamabuti sa lahat. Ano ibig sabihin? Yung nakahandang mabubuting gawa niya para ating lakaran, yun ay yung pinakamabuti. Dahil pag Diyos ang nagplano, yun ang pinakamaganda. Maaaring meron kang iyong plano. Pero ang plano mo, kung hindi ka pareho ng plano ng Diyos, ang plano mo ay kung hindi man mabuti, ay hindi yan ang pinakamabuti. Kung yan naman ay mabuti, hindi yan ang pinakamabuti. Kaya it is for your sake na maalaman mo kung ano yung plano ng Diyos sa iyo. Bakit? Doon ka lang sasaya. Doon lamang lalabas ang iyong potensyal, yung pagkalalang ng Diyos, doon lamang makikita, doon mo at ikaw ay masasatisfy. Bakit po hindi sabihin kaagad? For your sake. Bakit naman po para sa akin? Kasi baka sa time na gusto mong malaman at sinabi sa iyo, ay hindi mo magustuhan. Uulitin ko. Baka sa time na gusto mong malaman at sinabi ni Lord sa iyo, ang magandang plano niya ay baka hindi mo magustuhan. Ang mabubuting gawang nakahanda ng Diyos will only look good to you if pareho na ang tibok ng puso ninyo at ng Diyos. When what you will is also what God wills. Katulad ng to glorify His name, that no one should perish. Alam mo yung mga salitang yan? Kung yan ang sinabi sa akin noon, walang kadating-dating sa akin. These are things na hindi mo magugustuhan kapag ang puso mo hindi pareho ng tibok ng puso ni God. Hindi mo magugustuhan yan. Kung noong college ako, sinabi sa akin ng Diyos na ito, ang mabubuting bagay na inihanda ko para sa iyo ay ito ha. Ikaw ay magpapastor sa isang church. Doon sa bayang iyong sinilangan. Doon sa barangay na kung saan nung ikay bata, ikay doon naglalaro. Kung yun sinabi sa akin, okay college, hindi ko magustuhan yun. Ang sasabihin ko, no thanks. Parang hindi mabubuting gawa yung sinasabi ninyong iyan. Pero ito, you will glorify my name. Ang gusto ko hong mataasi ako. Ito, that no one should perish. Walang pupunta sa impyerno. Yun ang kalooban ko, lahat ay maligtas. Hindi pumunta sila sa gusto nila. Kung yun ay sinabi sa akin nung college, hindi yun mabubuting gawa para sa akin at that time, no. Kaya kung hindi pa sinasabi sa iyo, it's for your own sake, kasi baka hindi ka pa ready. Pag sinabi sa akin noon, ang magiging kasiyahan ko sa ipapagawa niya ay higit kaysa kasiyahang ninanais ko noon. At ano naman ang kasiyahang ninanais ko noon? Ay di yung mga kasiyahang ninanais ng marami. Yung subukan ng mundo. Subukan ng offer nito. Kasi mukhang magaganda yung mga nakapost sa Facebook. Subukan ng pa-style nila, subukan ng mundo, subukan ng offer nito. Yun ang gusto ko noon. Kaya pag sinabi sa akin ito, luluwalhatiin mo ang pangalan ng Diyos. Hindi ko yun gets. Bakit? Kasi noon, hindi ko pa gaanong nakikita ang kagandahan ng Diyos. Mas seductive pa ang mundo noon. Mas ang hahabulin ko'y yumaman. Mas ang hahabulin ko'y magkaroon ng magagandang sasakyan.
Masahabulin ko noon ay magkaroon ng bahay din, bahay doon, bahay doon, bahay din eh. Mas magugustuhan ko noon ay enjoy yung offer ng mundo. Sige, barik pa. At ang aking mga hero noon ay yung mga nakita kong nagiinuman at dumating kami, mga kumpare. Lasing na dumating. Pare, magalit dumating kayo. Ako, pare, lasing na lasing ka na. Sandali lang, pare, sandali lang. Yung ininom niya, nilabas niya. Pare, ready na uli ako. Alam mo, wow. Yan ang pakikisama. Yun ang mga hero ko noon. Yung hindi malasing. Kaya pag sinabi mo sa akin, ito ang magandang plano ha. Ito ang mga gawang lalakaran mo ha. Itataas mo ang ngalan ng Panginoong Jesus. Ala naman. Ay gusto kong ako ang mataas. Gusto kong pag dumating ako, nandiyan na si Bossing. Bossing! Paano sasabihin sa akin yun? Hindi ko magugustuhan yun. Kaya kung hindi mo pa alam, ang magagandang bagay na inihanda ng Diyos upang iyong lakaran, it is for your own sake. It will only unravel, makikita mo lang ito, kapag ang puso mo fully committed sa Kanya. Nang iniisip mo, Lord, you created me for you, for your glory. Nilalang mo ako para itaas ka, luwalhatiin ka. Yun ang purpose ko sa mundong ito. Kapag dumating ka doon, okay na. Makikita mo na ang magagandang bagay na nakahanda ng Diyos sa iyo. Kaya ang details ng plano ni Lord ay nire-reveal lang habang nai-inlove ka sa Kanya. O number 2, ano pinag-uusapan natin? Ano ang uri ng paglilingkod ng mga taong may fully committed heart? Number 2, mananatili sila o siya sa pinagagawa ni Lord. Mananatili. Maraming on fire noong nagsisimula kay Lord. Naramdaman ang kilabot, naramdaman ang presensya ng Diyos at dati hindi niya nararamdaman. Ano ba to? Ano ba ito? Tingnan ninyo. This I'm sure of. There was a time, tumaas ang balahibo mo, kinalabutan ka. Ano ba ito? Nadama mo ang presensya ng Diyos na hindi mo nadarama dati. Bakit? Kasi dati, walang kilos ng Holy Spirit. Ay dito'y awitan pa lamang. Ano ka nangyayari sa akin? Maraming on fire nung nagsisimula. May magagandang plano para sa gawain ng Diyos. Talaga namang mga nangangako pa eh. Nagsimula na ganado. Ganadong-ganado. Pero mamaya, nawala na ang sigla. Ang daming pangako noon. Ako magpapagawa ng bubong. Sabi ng isa, ako naman do'y pag nagawa ng bubong, ako'y aalisin ko yan, papalitan ko ng magandang bubong. Titindi ninyo Nawala na rin. Bakit? Kasi walang stickability. Stickability. A servant with fully committed heart ay mananatili hanggang maganap ang pinapagawa ni Lord sa kanya. Yan ang mga uri ng paglilingkod ng mga taong with a fully committed heart. May nagtanong kung anong sikreto ng tagumpay ng ministry ni Billy Graham. Ewan ko kung kilala niyo si Billy Graham. Sila yung mga grupong nagsimula ng tele-evangelism. Ginamit nilang television para marami ang makarinig ng gospel. Sila yung mga unang-unang pumupuno ng Coliseum. Dumarating ang mga tao, nagwo-worship at nakikinig ng salita. Ang sabi nila, ang sikreto po ng ministry ni Billy Graham ay ang kanyang anointing. O ang faithfulness ni Billy Graham sa kanyang calling. Hindi siya umalis sa pagkatawag sa kanya. Yes, pero may napansin ang iba na nakamasid sa ministry ni Billy Graham. Ito ang napansin nila. Listen. Yung mga kasama ni Billy Graham nung nagsisimula pa siya sa ministry, ay kasama pa rin niya noong siya ay matanda na. Magkakasabay sila na pumuti ang buhok na naglilingkod. All of them were fully committed.
Stickability. Sila yung nagsabing, sige, Reverend Billy Graham, sige, maglilingkod tayo. Saan tayo pupunta? Yun ay sinabi nila nung sila'y mga bata pa. Ano ibig ko sabihin? Noong sila'y mga bata pa, magkakasama sila. Nung sila'y matatanda na, magkakasama pa rin sila. Naglilingkod sa Panginoon. Stickability. Kung gusto mo makita ang uri ng paglilingkod ng mga taong fully committed kay God, sila'y nananatili hanggang sa maganap ang plano ni Lord. Are you there? Sabihin mo sa katabi mo, sabay tayong puputi ang buhok sa paglilingkod sa Kanya. Sabihin mo naman doon sa isa, pero ako magpapakulay. O number three. Ano ang uri ng paglilingkod ng mga taong fully committed kay Lord? Willing. Number 3, pumalaot. Alam niyo ang ibig sabihin nito? Baka ito'y malalim sa inyo. Okay. Sa dagat, merong mababaw. Doon kayo nagtatampisaw. Pag kayo lumayo-layo, nag-iibang kulay. Lumalalim. Ang ibig sabihin, pumapalaot ka. Pag sumakay ka sa bangka, yung mga mangingis ng bangka na malayong naabot, yun talaga, pumapalaot yun. Walang nagsiswimming doon. Bakit malalim na yon? Pumapalaot. Ang mga tao na mayroong fully committed heart ay ganito ang uri ng paglilingkod. Ang sabi ng Lucas chapter 5 verse 4. Sabay-sabay nga natin basahin para naman tayo involved dito sa pag-aaral. 1, 2, 3, go. Ay, kaya pala hindi nakakahuli ng isda, nasa mababaw. Ano ba ibig sabihin nito? You must be willing na gawin ang anuman nang kasiguruhan mo lang ay ang pangako ng Diyos. You are in a church na willing kumilos sa pananampalataya. Maaaring hindi lahat alam nyo to, pero most of you have seen it and have been there. We came from a very small church. Started as a very small church. A place with no place for children. Mga bata kung saan-saan. Now, we are a church located in more than a hectare size of land. Mahigit 1 hektarya ito, ating church. At nasa prime location. Ha? Noon po, nananampalataya lang tayo, nagdideclare lang tayo, pupunta kayo sa church with landscape. Nananampalataya lang eh. Di ko naman alam kung paano mangyayari. Paano kung magkaka-landscape eh. Ari namang daang ari, ano lamang, right of way lamang. Tsaka, maya-maya, heto na, nagaganap na. Nananampalataya lang. Sino nakadaan dito kapag gabi? Dumaan dito pag gabi. I am encouraging you. Dumaan ka dito ng gabi. Mapapagkamalan mo itong luneta. Mapapagkamalan mo itong park. Kasi ang ganda ng ilaw ng kapis lights diyan sa Acacia. Yun po. Kita po ninyo yung mga nakaupong yon. Sila po ang ilaw. You know what? Dati pinapanampalatayanan lang yan. A church na sinasabi natin noon ay pupunta kayo at apakan ninyo ang inyong mga parking lots. And you did it. At ngayon, kayo na ang pumuno ng parking lots. At nung tayo lumipat dito, anong sinasabi ko lagi, babasagin natin ang wall na to. Kala ko basta laang, yung pala'y dami palang gagawin. At heto po, kung kayo nakakapunta sa likod, nabubuo na yung extension ng church.
Yan tayo ng inyong silya, yan ay malalapit. Kita ninyo, hindi nyo maiwasang magkatama-tama ang inyong mga balikat. Ano? Eh, paano pag napaktabi kayo sa malagkit? Paglipat ninyo doon, medyo may space na yan. Bakit? Para naman tayo ay maluwang-luwang. Kasi ang mapapadagdag doon ay almost 1/2 nito. Ang mapapadagdag natin doon. Alam ba ninyo na noon ay pinapanampalatayanan lang yan? Iniimik lang yan. Because you are in a church na willing manampalataya, willing pumunta sa laot, willing pumunta sa lugar na kung saan ay hindi nila alam ang mangyayari at ang pinanghahawakan lamang ay ang pangako ng Diyos. Pumunta kayo sa church na nananampalataya na lahat na umaattend dito ay ang buhay ay pabuti ng pabuti, payos ng payos. Ulitin ko, kumusta kayo? Makikisabi yung kahuli-hulihan yung sinabi. Isa pa. Alam mo bang matinding pananampalataya yan? Ang church pong ito ay nananampalataya na lahat na pupunta dito na may bisyo ay titigil dahil mahal nila si Lord. Huwag mong titigan yan para namang may tinitigan ka. Ikaw yun, ikaw yun, ikaw yun. Walang ganyanon. Sabihin mo, ako yun. Yon. Pag inamin mo, wala nang magsasabi sa'yo yung ikaw yun. Inamin mo na eh. A church na may vision. Alam ba ninyo ang vision ng church? This church will affect not only the people attending face to face, but also those people attending online. Maapektuhan ang buhay ninyo sa pabuti ng pabuti, paayos ng paayos yan. Where changed lives are normal. That signs and wonders are normal in this church. All by God's grace. Alam mo ba nyo yung unang church? Normal ang gumagaling, normal ang lumalayas ang demonyo, normal ang nakakalakad. And we are that church. Bakit nananampalataya tayo, naniniwala tayo? Dahil ang Panginoong Jesus ay buhay. Kindly say, si Jesus ay buhay. We are a church that affects not only Rosario, not only the neighboring town, not only the Philippines, but even places abroad for Christ. If you have time, read the comments sa YouTube. Tingnan ninyo mga testimonies nila. Oh, ako po ay from Poland. Simula po nung ako'y nakinig dito, nabago na po ang buhay ko. Ako po ay from Saudi. Dito po. Tingnan mo nyo, we are affecting people from abroad. Why? Because that's the vision of the church. Hindi lamang tayo pang baranggayan. Kinilabutan yung mga kapitan para magkukusihal din Arang A church that affects even other churches. If you don't know, marami pong church ang tumatawag dito humihingi ng tulong. Ano ang tulong? Financial hubang. They want to ask help. Tulungan ang church nila sa discipleship. And we are a church that affects even other churches. Kung hindi ninyo alam, yung si Rev Eric, yan ay master of discipleship. Si Chacha naman ang PhD. At si Randy, masteral. Si Ruby, ang teacher. Yan po ang mga matitindi nating mga disciplers. Yan pong mga yan ay tinatawag na ibang church para magturo sa kanila. At yung mga yan naman ay marurunong, magpaalam po kayo kay Pastor Ito. Kaya alam ko, baka hindi pa kayo nakaka-attend ng prayer works. Sa prayer works, marami ang nagpe-pray because it works.
At hindi lamang mga taga-Rosario ang nagpe-pray doon. Kahit taga-ibang church, pumupunta, gustong makita, gustong maranasan ang presensya ng Diyos sa prayer works. Call Pastor Dexter. Nakikita mo sila sa San Jopsalan. Nasaan ka si Dexter? Okay. Alam ba ninyo sa technical natin? Si Pastor Bon yan sa media, alam mo bang may tumatawag sa akin, nagpapatulong sa Rosario? Pwede po bang tulungan nyo kami? Saan ba sa live stream? Saan na po? Sino po ba yung may hawak niyan? Gusto nilang makita si Pastor Bon. Kaya lang may kakasalin, hindi ko mailabas. Nagsimula yung mga yan, kokonti ang alam, pero ngayon, we are affecting other churches. 2 weeks ago, may tumawag sa akin, pwede po ba kaming tulungan ng inyong technical? Saan bang technical? Sa sound system po, nagkakagulo po kami dito, hindi namin malaman. Sandali ha, red sounds yan, red sounds. We are a church that affects even other churches. Alam ba ninyo yung mga nakakapanood ng ating mga preaching sa midweek? Atan nga kayo ng midweek. Lalo sa November 2, matayin kayo ng midweek. Alam mo, sabi nila, ang gagaling pong magturo ng mga pastor kasi nagtuturo doon yung ating mga assistant pastors. Ano ba sinabi ko? Midweek, Ang midweek po natin hindi Wednesday, Thursday. Yun po bang gitna? Mid. Monday to Friday, gitna yun. Pero ito, hindi po nyo alam. Yan po si Pastora Melody, yan ang ministry. Tinutulungan niya ang ating mga pastor paano gumawa ng preaching at ng sermon. Kahit ibang pastor sa ibang lugar. Magaling siyang mag-organize ng thoughts. Mag-ayos ng outline. Pag ito, pinirich ko, may makakarinig nito. Tingnan ninyo, may tatawag sa akin, pwede ho ba kami magpa-mentor? No. Pero once nasubukan nila ang pag-mentor kay Pastor Melots, minsan hindi na umuulit. Wow! Alam ba ninyo na ang daming gustong magpaturo ng pagsasayaw sa atin, kahit ibang churches? Rosario dancers, by God's grace, ay napakahuhusay. Grabing husay. Pero hindi sila show off. Alam nilang calling nila. Alam nilang they are there to win soul, make disciple. Saan nyo nakita yung mga yang naghahanap lagi ng mga yung competition lalabanan? No, ang hinahanap nila ay sinong tuturuan. Sinong ilalapit sa Panginoon? We are a church that affects other churches. This is a pastor-producing church. Our pastors ang iba ay nagtuturo na sa ibang churches, pastor na sa ibang churches, pero you know the vision of the church? Hindi lamang tayo dito magiging pastor. Kayong mga pastor, kayong mga ginugrong, hindi lang dito, magiging pastor kayo sa abroad. Yan ang vision ng church. At nagsimula na kasi si Pastor Ernest ay pastor na sa Sherwood, sa Canada. This is a discipleship church. This is a church where everyone invites. Ito ang kultura ng church. Ba't ka nandito? May nag-invite sa'yo. Itong kultura ng church. Because we are a discipleship church. Where everyone is and will be a life group leader. A leader taking care of someone else's spiritual journey. Yan ang kultura ng church. This is a visionary church. This is a church na magkakaroon ng 10,000 people worshiping God. You know why? Because we are a church willing to launch out into the deep. Willing tayong mapalaot.
Willing tayong pumunta sa malalim sapagkat nandun ang isda. Willing tayong gawin ang hindi natin dati ginagawa. All by God's grace. Ito po ang uri ng paglilingkod ng mga taong fully committed kay God na ang gusto'y maluwalhati siya that no one should perish. Now, nakita na ninyo kung ano nangyayari at anong uri ng paglilingkod ng mga taong fully committed sa Kanya. Ang pag-usapan naman natin ngayon, alam ko excited ka na magkaroon ng ganitong uri ng paglilingkod. Paano pastor nagiging fully committed ng Christian? Paano siya nagkakaroon ng pusong fully committed kay God? Number 1, hingin kay God na kilusan tayo upang naisin siya. A fully committed heart is our response to what God is doing in our heart. Kaya kay fully committed kay God, ikaw lamang ay tumutugon sa ginagawa ng Diyos sa puso mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Philippians 2:13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Diyos pala ang kumikilos upang tayo makapaglingkod with a fully committed heart. Kumikilos ang Diyos upang naisin natin. Nakala ko ako nagnanais, kumikilos ang Diyos upang naisin natin maglingkod ng ganong paraan. Ang Diyos ang kumikilos upang magawa natin ang ganong uri ng paglilingkod. Maaaring hindi ka agad. Maaaring ito sa proseso. Maaaring ito sa journey. Pero ito'y nagaganap. Hingin mo kay God na magpakilala pa siya sa iyo ng higit. Tulad ni Isaiah, matapos makita ang glory ni Lord habang nakaupo ang Diyos sa trono, at matapos magtanong ang Diyos, sino ang kanyang susuguin? Sumagot si Isaiah, kahit walang details na sinabi ang Diyos ng gagawin, ang sabi lang niya, sino ang aking susuguin? Sumagot si Isaiah, here I am, send me. Bakit? Kasi nakilala niya ang Diyos. Kung gusto mong makapaglingkod with fully committed heart, hingin mo sa Panginoon na kilusan ang puso mo upang naisin siya. Katulad ni Isaiah. Isaiah was fully committed noong nakita ang glory ni God. Ano pa? Hingin mo kay God na makitang mas pleasurable sumunod sa Kanya kaysa sa offer ng mundo. Hingin mo kay Lord, Lord, biyayaan mo ako na maunawaan ko, maribil sa akin, makita ko ng tunay na mas pleasurable na ikaw ay paglingkuran kaysa paglingkuran ko ang mundo. Alam mo kung bakit ang mga tao hindi makaalis sa kanilang mga lifestyle na alam naman nilang hindi kalooban ng Diyos? Akala nilang mas pleasurable yon, hindi nila kita. Kaya sabihin mo kay Lord, Lord, biyayaan mo ako, baguhin mo ang puso ko, na ikaw ang naisin, kilusan mo ang puso ko. Ang pinag-uusapan natin dito, paano magkaroon ng fully committed heart, yun ang gagawin mo. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Nang sino mang lubog sa bisyo, kahit gaano kalubog yan, ay isang araw, kindly sa isang araw, ay hihingi ng tulong sa Diyos na makalaya sa pagkaalipin niya dito. I was talking with a person, kilala ko yung taong yon, ay hindi naman lang nagbibisyo, ay talaga naman lubog sa bisyo. Hindi naman yung masasamang, lahat naman bisyo masama pero hindi yung mga dati. Ang bisyo niya talaga, alcohol, alak. Pero may isang araw, ng Panginoon ay patuloy na kumikilos sa puso. Patuloy na kumikilos. Mamaya nagpasya siya, ayaw ko na. At kaya tinatawag siya ng kanyang mga kabarkada, ayaw ko na. Meron pa rin akong isang kilala. Ang sabi ng iba nakakakita, paano ka rin titigil? Pero mayroong isang araw, ang sabi niya sa akin, mahigit 2 linggo na akong hindi umiinom. At itong sabi niya, yung pala gayon, kasi dati rin siyang addict sa shabu. Tapos tumigil siya ng pagsashabu. Naranasan niya yung withdrawal symptoms kapag ikaw ay naalis sa addiction. Talagang nangangatal, pinapawisan. Sabi niya, ganun din palang natigil sa pag-inom. Para ding withdrawal symptoms Bakit? Kasi sinanay mo ang katawan mo sa bisyo. Ang tawag ng Bible diyan, alipin, slave. Kaya pag may nakikita kang lubog sa bisyo, kalaswaan, adultery, alcohol, nicotine, sigarilyo, drugs. Pag may nakita kang ganyan, huwag kang magalit, kaawaan mo. Kaawaan mo. Kasi sila'y alipin, sila'y nakakulong. Kahit sila hindi nila alam kung paano sila lalaya.
Ayaw naman nila pero hindi nila kaya. Kaya patuloy mong ipag-pray na dumating yung isang araw na kikilusan ng Diyos sa kanilang puso. At ang church na ito'y naniniwala at nananampalataya at hindi titigil sa pananampalataya na lahat na papasok dito kahit gaano kalubog sa bisyo ay magbabago at babaguhin ng Diyos. Hingin kay God na makitang mas pleasurable sumunod sa Kanya kaysa sa offer ng mundo. Maaaring ito yung mga taong napagod na sa bisyo nila. Nakita nilang walang saysay ang mga dating hinahabol nila at nagpasyang baguhin ang lifestyle. Ito ang sabi ng Galatians 5:13. For you were called to freedom. Brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Tinawag kayo sa kalayaan. Huwag naman ninyong gamitin ang kalayaan ninyo para masatisfy ang inyong laman, kundi paglingkuran ninyo ang iba ng may pag-ibig. A heart fully committed to God, ang relasyon nila sa Diyos na bubuo. Bumubuo sila ng maraming istorya, memories with God. A person with a fully committed heart, ito makikita mo. Marami na silang love affairs ni Lord. Marami na silang memories ni Lord. Marami na silang romance ni Lord. Naranasan na niya ang kabutihang ginawa ni God sa kanya. Yung iba, gumaling sa cancer. Yung iba, lumaya sa utang. Etc. Hingin kay God na maunawang hindi nakakapuno sa kakulangan ng puso ang material na bagay. Hingin mo kay God yun na kilusan ang puso mong paniwalaan mo yon. Kasi maraming nagsasabing, oo nga, hindi nagpapasaya ang pera, pero hindi naman sila naniniwala. Oo nga, pero ibigay mo sa akin. At ako nang bahala. Hingin mo kay God na maunawaan mong totoo yon. Mark 8:36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng mga tao na makamtan ng buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? The pursuit of material things ang pipigil sa ating unahin ang Diyos at paglingkuran siya. At ang sabi ng Bible, hindi mo pwedeng paglingkuran ang dalawang Panginoon. Kamumuhian mo lagi yung isa. Kapag ang paghanap sa pera ang pinaglingkuran mo, ang gawain ng Diyos ay abala. Kapag paglilingkod sa Diyos naman ang inuna mo, ang paghabol sa pera ang abala. You cannot do it ng sabay. Ibig mo sabihin, Pastor, hindi na ako maghahanap buhay? Hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi pareho ang pagmamahal mo sa iyong hinahabol. Naghahanap buhay, pero hindi ka naman naghahanap buhay para maghanap buhay. Naghahanap buhay ka para luwalhati ng Diyos. Are you there? Hingin mo kay God na maunawaan mo ang kaiklian ng panahon. Hingin mo yan kay God. Hindi ko malimutan yung nagpa-pray sa akin galing Amerika. Gusto nilang magkaanak. Nagpa-pray. Alam mo, sabi nila sa akin, alam naman po ninyo, Pastor, lahat naman pong nag-abroad, lagi ang sabi, mag-iipon lang ng kapital. Ay, ano nangyari sa inyo? Ay, pumuting na po ang aming buhok Ano kang bilis ng panahon? Hindi na kami nakaalis doon. Hindi na, wala na yung mag-iipon ng kapital, tapos uuwi, wala na. Bakit? Napakabilis ng panahon. Hingin mo kay God na maunawaan ito. Dahil kung hindi mo ito maunawaan, hindi ka pupunta sa puntos na kayo maglilingkod sa Panginoon. Marami kang paglilingkuran, hindi ang Panginoon. At mamaya kapag nagpasya ka na, sige, maglilingkod na ako sa Panginoon, matanda na. Naalala ko yun, nagpa-pray sa akin sa San Jose. Wala na siya na kay Lord na. Pero matanda na siya. Ang sabi niya sa akin, ay ako'y pagalingin lang ng Panginoon, ako'y sasama na sa inyo sa mga paghayo. Maganda, pero wag ganon. Alalahanin mo ang Diyos nung ikaw ay bata pa. Alalahanin mo ng Diyos nung ikaw ay malakas pa. At doon ka mag-commit ng gusto sa Panginoon. Are you there? Number 2, magsasama sa mga passionate servants. Marami ang servants, pero hindi marami ang passionate. Sila yung mga relentless. Yung laging yun ang iniisip, na pag kayo'y nag-uusap, ang bukang bibig ay ang paglilingkod sa Diyos. Na kahit alsin mo ang topic doon, ibabalik niya sa paglilingkod sa Diyos dahil passionate siya. Doon kang magsasama.
Pag may nakita kang ganoon ang paglilingkod, huwag ka nang kumala sa Kanya, nang mahawaan ka ng Kanyang passion. 1 Peter chapter, no, I think, kindly put the verse, 2 Timothy chapter 3 verse 2. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Tingnan ninyo. Ito ay nakasulat, ito ang mangyayari sa huling araw. Nakikita natin yan. Mga taong maibigin sa sarili. Tell me, kung yung mga yan ang kasama mo, anong hahawa sa iyo? Ay di self-love. Love yourself first. Paano maglilingkod ng taong may ganitong ugali? 2 Timothy chapter 3 verse 3. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Paano yan magwi-win soul make disciple? Walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti. Verse 4. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Verse 5. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Mukha namang makadiyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Wala namang nababago. At ano ang sabi ng Bible? Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Kung ikay magsasasama, ang samahan mo yung mga passionate servants. Ang pinag-uusapan dito ay paano nagiging fully committed ang Christian? Samahan mo yung mga ganon. Ano pa? Magtitigil ka kung saan may ginagawa ang Diyos. John 12:26. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will my servant be also. Kung nasaan ako, nandoon ang servants ko. Ito ang reasons kung bakit dapat magdadalo sa mga events and activities ng church. Tulad ng tulad ng mga Cell Ignite, tulad ng mga campus, ano ba tawag natin doon? Campus Harvest. Mag-a-attend kayo kasi iba kapag ang mga Kristiyano ay nagsama-sama with expectation ng pagkilos ng Diyos. Hindi sila binibigo ng Panginoon. Nakikita nila yung kilos ng Diyos. Umattend kayo ng Deliverance Crusade. Kung kayo'y nandito last Sunday, noong after lunch, ang daming lumaya, ang daming gumaling, at papapurihan mo ang Diyos, at ikaw ay makakatanggap ng passion. Gusto ko ring maglingkod, totoo ang Diyos. Mamaya meron uli. Kung may kilala kang nakakakita ng mga kung ano-ano, white lady, black man, duwende, tikbalang, nananaginip ng paulit-ulit na hindi magandang panaginip. Kung may kang alam na mga sinasapiya, nagpaalbularyo, at ngayon ay mayroong mga sakit sa katawan, isama mo mamaya, i-text mo, puntahan mo. Paglingkuran mo ang Diyos sa pamamagitan noon. Kung meron kang alam na may sakit, hindi makita kung reason, dalhin mo. Bakit? Because we are expecting na ang Diyos ay kikilos. Pumunta ka sa lugar na kung saan may ginagawa ang Diyos dahil ang mga servant ng Diyos ay nandoon kung nasaan ang kanyang master. Are you there? Number 4, consider what great things He has done for you. 1 Samuel 12:24. Only fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. For consider what great things He has done for you. Kung gusto mong maglingkod sa Panginoon with fully committed heart, i-consider mo lahat ang ginawa ng Diyos sa iyo. The power of testimony. Last midweek service, yun ang pinag-usapan natin. Sabi ko, sige, pag-usapan ninyo yung mga magaganda, wonderful things that the Lord have done to you. Iyakan sila habang sila ay nagkukwentuhan. Consider what great things God has done for you. And lastly, know who you are. Kung gusto mo makapaglingkod ng fully committed heart, alamin mo kung sino ka. Hindi ka anak ng demonyo, anak ka ng Diyos. Ang paglilingkuran mo, ang iyong ama. Hindi mo paglilingkuran ang kaaway. Alamin mo kung sino ka. Alamin mo kung paano ka iniligtas ng Diyos. Hindi binayaran ng Diyos ng pera, ang kalayaan mo, ang kaligtasan mo. Binayadan ito ng Panginoong Hesus ng kanyang dugo, ng kanyang buhay. Alamin mo kung sino ka.
At nung ginawa yun ng Panginoong Hesus, ikaw ay nagkaroon ng karapatang lumapit sa Ama. Ikaw ay nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Alamin mo kung sino ka. Napakaraming tao, hindi na nila alam kung sino sila. Kapag ikaw ay lubog sa kasalanan, Kristiyano, hindi mo alam kung sino ka. You are not created to sin. You are not created to hurt your God and your Father. You were not created to grieve the Holy Spirit. No. Nilikha ka para magbigay ng ngiti sa Diyos. Nilikha ka para magbigay ng galak sa Panginoon. Nilikha ka para bigyan ng parte ang mga anghel kapag ka may isang kaluluwang nagsisi dahil ikaw ang nag-akay sa Kanya. Nilikha ka para doon. Know who you are. God's kingdom is our agenda. Ilaban natin ang interes ng Diyos. Huwag nating ipagpalit sa sa pagpurso ng ibang interes. Ano mang ganda sa paningin natin ito. Hindi natin ikakahiya ang Panginoon at hindi natin ikakahiya ang gospel. Ano ang gospel? Ito yon. Lahat tayo'y makasalanan. Ano ho ngayon? Yon ang naghiwalay sa atin at sa Diyos. Kaya kung tayo lahat ay may kasalanan, tayo lahat ay hiwalay sa Diyos. Anong gagawin ko, pastor, para ako ay mapalapit sa Diyos at magkaroon ng relasyon sa Kanya? Kailangang masolusyonan ang problema ng kasalanan. Kailangang mawala yan. Magpapakabait po ako. Hindi naaalis ang kasalanan sa paggawa ng mabuting gawa. They don't cancel each other. Nadami lang ang iyong mabubuting gawa. Hindi nawawala ang kasalanan. Anong gagawin ko? Wala kang magagawa. Pero ang Diyos meron. At ito ang ginawa ng Diyos. 2,000 years ago, ibinigay niyang kaisa-isahan niyang anak, si Jesus. Nagkatawang tao si Jesus. At pagkatapos, siya'y namatay sa krus. Tumulo ang kanyang dugo. Ang sabi ng Leviticus, there will be no forgiveness of sin without, there is no remission of sin without shedding of blood. Mawawala lang ang kasalanan kapag may tumulong dugo. Ang tumulong dugo ay dugong banal, dugong hindi nagkasala, dugong noong pinanganak ay walang kasalanan. Yon ang tumulong dugo. Yon ang binayad ng Diyos sa kasalanan natin. Yon ang binayad ni Jesus. Anong gagawin mo? Panampalatayanan mo. Hindi lang paniwalaan ha, kahit demonyo yung naniniwala. Ibang gagawin natin, lampasan mo yung paniniwalaan, kundi pananampalataya. Na nagsasabing, Lord, yung ginawa mo sa krus para sa akin, nung tumulong iyong dugo, iyon ang kabayaran sa kasalanan ko. At tatanggapin mo siya bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Na siya na ang masusunod sa buhay mo. Yun ang gospel. Yun ang mabuting balita. At hindi nababago ang mabuting balita. Pumunta ka dito kasi mahal ka ni Lord. That no one should perish, na walang mapahamak. Kaya, sumunod ka sa panalangin. Bow down your heads, please. Sabihin mo, O aking Ama, patawad po sa aking mga kasalanan. Narinig ko po na itong naghiwalay sa akin sa iyo. Ako po'y nananampalataya na ang Panginoong Hesus ay namatay para bayadan ang kasalanan ko. Tinatanggap ko ang Panginoong Hesus bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Ako na lang mananalangin. O Panginoon Diyos, walang isa mang mawawalay sa iyo sa mga taong nandito o sa mga nakinig sa online. Dalangin ko, kikilos ka sa puso naming lahat. Kumilos ka sa aming puso upang naisin ka pa namin. Upang kami makapaglingkod sa iyo with fully committed heart. I dedicate all of you, all of your people here, I dedicate to you, O God, in Jesus' name. Amen. Come on, we're going to sing to our God. We're going to say to God how thankful we are. He deserves our praise, our worship. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat.
Once again. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Habang may hininga, paglingkuran at kapurihan ka. Oh, the people of God. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Habang may hininga, paglingkuran. Panginoon Diyos, biyayaan mo po kami, kilusan po ninyo aming puso, na naisin ka namin, at kami kumilos upang mapaglingkuran ka. Kilusan mo kami, Panginoon. Give us that heart, a fully committed heart for you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.